Pasok mo pa lang dito sa bayan ng Tapas, makikita mo diyan sa sementeryo na lumalabas na yung buto ng tao. At halos nakakayang pumasok at tawagin itong first class municipality. Okay. Bulok ang public market, bulok ang munisipyo, bulok ang sistema, bulok lahat. So now, anong ginawa natin? Kung hindi ko pa pinagiba yung munisipyo, baka napatay pa ako dyan, natuklaw ako ng ahas. Dahil pinagbabahaya na yan ng ahas. Sayang lang, at yung mga natira, puro ahas, nakawala yung sawa. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo. Ako yung sinasabi ko, hindi ako rito nag-iimbento ng kung ano-ano lang. Tama po itong sinasabi ko at kayo ay pwedeng pumasok dito at para magtanong sa akin kung mali ang aking ginagawa. Imagine that, iniwan sa akin lahat ng problema na nakaatang sa aking balikat, namili ng mga properties, walang titulo. Kung babasahin ko sa inyo, isa-isa, para maintindihan ninyo. Itong public market natin, ang tagal nilang nakaupo. Alam niyo ba kung kailan ko lang ito napatitulan itong public market? June 11, 2019 ko ito napatituluhan. Public market ito. Imagine that, public market. Ngayon, yung biniling lupa sa Initan, alam niyo ba kung kailan ko rin ito napatituluhan? Inayos ko ito. Yung binili ito dati doon sa Initan na property. May gali, 5/11/21. Isipin mo yan, na ito napatituluhan ko noong 5/11/21. Ganon ang problemang iniwan sa akin. Yung ating PNP sa poblasyon, hindi rin inayos yung titulo nito. Napatitulan din natin ito noong Setyembre 23, 2019. So ganyan ang inayos kong mga problema. Eto ang nakakatawa dito. Yung ating munisipyo. Munisipyo na lang. Okay, iniwan pa sa akin ang problema. At hindi pinatituluhan. Ako pa nag-ayos ng titulo nito. Pinatituluhan ito ng 5/8/2018. So isipin mo yan, pinatituluhan ito. Pinatituluhan ko ito noong 2018, iniwan din sa akin ito, munisipyo na ito. Okay? Na Mayo 8 ito, 2018, natituluhan ang munisipyo ng Tapas. Ngayon, ito pa maganda. Itong plaza natin, itong municipal plaza, maniniwala ba kayo sa hindi? Wala rin itong titulo. Iniwan din sa akin ang problema. Kailan ko ito pinatituluhan? Noong July 17, 2020. Pinatituluhan ko rin ito. Diyan nyo makikita kung anong hirap at anong problema ang iniwan sa atin dito ng mga taong ito. Yung ating motor pool sa Daang Banwa, wala rin titulo ito. Isipin mo yan. Yung motor pool, ang tagal-tagal, walang titulo. You can just imagine. So, these are the things na sinasabi ko sa inyo. Na sangkatutak ang mga problemang iniwan sa akin dito sa munisipalidad ng Tapas. So, sasabihin nilang mataas ang taxes. Hindi po mataas ang taxes. Ito ay dumaan sa proseso, dinaan po ito sa public consultation, dumaan po ito sa publication. Imagine, tataasan mo lang ang taxes ng 5 piso, 10 piso, kasabing mataas. Wala pong katotohanan yan, sinasabi ko sa inyo. Meron niya ako nasa lubong dati dyan, na sinasabi nila, nagbayad daw siya ng 3,000 na 3,000 pesos sa taxes. Alam nyo ba, kung kukumputin nyo yung 3,000 pesos na yan, i-divide nyo sa 365 days,
Wala pa halos 10 piso ang isang araw. Wala pang 10 piso isang araw ang binabayad nila sa taxes. And yet, anong ibinibigay natin in return? Binibigay natin in return, nakakagamit sila ng libreng ambulansya. 4 ang ating ambulansya rito na ginagamit yan na libre. Walang bayad, papunta sa Rojas, papunta sa Iloilo. Back and forth, gumagastos tayo dyan ng almost about 1,500 to 2,000 per trip. At yan na hindi tayo naniningil maski 5. 4 na ambulansya yan na ginagamit, pabalik-balik. So, ano ang sinasabi nilang mataas? Second, pag upo ko dito, isang ambulansya, bulok. Bulok na bulok ang ambulansya ng Tapas. Okay? Saan ito nakagarahe? Nakagarahe ito sa bahay ng mayor. Naniningil ng 1,500 pesos para mo magamit ang bulok na ambulansya. Pag ginamit mo pa, siguradong ire-rescue mo yung ambulansyang yan. So these are the things na ibinabalik natin sa tao. Now, ano pa? Namimigay tayo dito ng gamot sa mga senior citizen yung kanilang maintenance. Libre yan. On a monthly basis, pumupunta rito yung mga senior citizen natin o yung mga ating mga kababayan na may sakit na humihingi dito ng libreng gamot. Bawat bigay natin dyan, almost about 500 to 1,000 plus yan, isang bigayan ang kanilang maintenance on a monthly basis na ginagamit ng mga senior citizen. First time in the history ng Tapas na binibigyan natin lahat ng dapat natin maibigay sa ating mga kababayan because yan ang mandato sa amin na alagaan, asikasuhin ang buong populasyon ng Tapas dahil yan ang inatang sa amin ng gobyerno. So yan ang sinasabi nila. Etong mga sinasabi nilang nagtaas kami ng buwis, kalukuhan na lang yan. Okay? At yung doon sinasabi ko nga, lumireklamo, pumunta sa akin para maintindihan ko at napaliwanagan namin. Meron pa rito isang magaling na hindi raw siya magbabayad ng buwis. At magta-transfer na lang daw siya. Nag-transfer sa city. Hindi niya alam, mas mahal ang bayad sa buwis sa city kaysa sa municipality. Bumalik. Oh. Ngayon, ano nangyayari dito? Lahat po ditong ginagawa natin ay in accordance with ginagawa nating batas. Wala tayong pinapasama dito, wala tayong pinapwersa rito, wala tayong minumura dito, lahat po dito ay binibigay natin para sa tao. Binabalik natin yan, yung binabayad nila. Imagine, first class municipality, napakalaki ng Tapas, land area of 59,000. Almost lahat dito maraming mga lupa. Hindi nagbabayad ng buwis. Anong ginawa natin? Kinausap natin isa-isa yan na magbayad naman kayo ng inyong buwis sa lupa because yan ang inyong responsibilidad sa gobyerno na bayaran ng buwis ang inyong mga duta para hindi dumadami at hindi lumalaki ang inyong mga obligasyon sa gobyerno. Inunti-unti natin yan. And now, it is almost updated. Meron pa rito isang magaling na nagdumaan din ito sa mayor na hindi na magbayad ng kanilang buwis sa bahay. Ang sabi ko, huwag ka magbayad ng buwis sa bahay, mas gusto ko yan dahil ililevy ko yung bahay mo at kukunin ko. Nagbayad din naman. So, anong masama dyan? Kung ako mismo nagbabayad, sila pa. Kung walang pagbayad, magsalita, magsabi na wala akong pambayad para magawa namin ng paraan kung anong maitutulong. Hindi yung ganito, kaliwat kanan, nababanatan ka sa fake news, tapos pinapahanap ko na nga ito sa NBI, at iko-complain ko at mahahanap ka rin namin, huwag ka mag-alala, darating din kami sa iyo. So yun yan. So these are the things na sinasabing mataas ang taxes. No. Now, para malaman ninyo, nung umupo ako rito, ang kumukuha ng business permit, inabutan ko rito, ang meron lang business permit is 289 noong 2016. 2016 yan. 289 lang noong 2016. Imagine, a first-class municipality ang nagninegosyo, 289 lang. Dumating ng 2017, sa aking pamumuno na to, umakyat na 695 ang nagpa-rehistro para magbukas ng bagong negosyo. Dumating ang 2018, umakyat ito ng 756
na nagparehistro para magnegosyo sa tapas. Dumating ang 2019, umakyat ito ng 784 para magrehistro, magnegosyo sa tapas. Dumating ang 2020, umakyat ito ng 832 na kumukuha ng business permit para magnegosyo dito sa ating bayan. Ngayon, as of October 18, 2021, okay? Umakyat tayo ng 1,134 na nagpaparehistro para makakuha at makapagnegosyo rito sa ating bayan. What does it mean? It means na meron na silang kumpiyansa para magnegosyo sa ating bayan, tinatawag nating tapas. Diyan po magpapatibay na sinasabi nilang mataas ang buwis ay puro kasinungalingan. Yan ay katang-isip ng gustong iligaw ang mamamayan ng ating bayan. Imagine, from 289 to 1,134, grabe ang talon ng gustong magnegosyo rito. Ganyan po ngayon ang tapas. Kinaiinggitan, hinahangaan. And first time in the history of this municipality, para po maintindihan ninyo, first time po ito, na nirespeto ng gusto ang ating administrasyon, nirerespeto ng buong province of Capiz, nirerespeto ng buong Western Visayas, nirerespeto sa Metro Manila ang ating bayan. Kilalang-kilala na po ang ating bayan. Hindi lang po dito, kundi pati po sa Manila, kilalang ating bayan. Hindi katulad ng dati, natatawagin ang mayor dito ng isang opisyal sa Rojas at mumurahin yang mayor ng tapas. At sasabihin pa, ito para prangkahan, para maintindihan ninyo, sasabihin pa nun, inambalanta na ikaw, kilkil ka lang sa tulang, pati tulang kinaon mo. Yan ang sinasabi ng opisyal na yan sa probinsya. Patatawag din sila ng isang politiko diyan dito sa province of Capiz, mumurahin pa sila ng politiko at sasabihin kung anong inyong ginawa. Pagbalik, paglabas nila, mag-uusap-usap pa sila at sabi, kailan ba tayo uli babalik para murahin para meron tayong 5,000? Look at that. These are the characters. Ito yung nag-ano sa akin na para baguhin ang sistema, irespeto ang tapas nun. Dahil ang tapas ay para sa tapas nun. And mind you, first time ulit ito sa istorya ng tapas, na halos lahat tayo nirerespeto. Pumupunta rito ang gobernador, hindi naman sa pagyayabang. Pumupunta rito yung vice-gobernador. Pumupunta rito yung tumatakbong congressman na nagsasabi, si Congressman Castro, pumunta rito noong October 6. Congressman Castro na dating kinakatakutan ng namumuno rito sa tapas. Na isang tawag lang, nanginginig. Pumunta rito si Congressman Castro at hinihingi ang basbas ng inyong mayor, ng bendisyon lang daw ng inyong mayor. At ako, sabi ko nga, ito ay patunay na ang respeto ng tapas ay nakikita na natin ngayon. Anong sinabi ni Congressman Castro? Ang sabi niya, Mayor, yung ginawa mo dito, for almost about, wala pang 5 taon, ay almost 20 years ng mga umupo dito, hindi nila nagawa. Hindi po galing sa akin yan, galing po sa isang kongresista. Mabuha, tanungin nyo yan. So these are the evidence that naibalik natin yung respeto, yung dignidad, yung value, and yung ating tinatawag na honor. Yung honor ng tapas nun, naibalik natin sa ating bayan. Hindi katulad ng dati, pag sinabi mong takatapas, kinahihiya mo. Dahil wala kang pwedeng ipagmalaki. Now, bumalik naman tayo doon sa sinasabing, pag-upo ko dito, kaya daw ako minagawa ang proyekto, dahil marami raw pera at sunod-sunod ang aking pagtrabaho. Katarantaduhan po yan, kalokohan po yan. Ang totoo po, hindi ko nga malaman kung saan ako mag-uumpisa. Dahil ultimo, ambulansya, wala. Maski ambulance, wala.
bulok. Bulok lahat. Bulok ang public market, malayo ka pa, nangangamoy na yung basura. Yung bubong, trapal. Pagpasok mo, putik. Yan ba ang sinasabi? Para itong wild, wild west. Pagpasok mo sa munisipyo, umuuga, natatakot ka. Baka sakaling bumagsak ang tinatapakan mo. Pumasok ka sa CR, pag-plus mo, bumabagsak sa baba, sa budget office. Basa lahat doon yung mga papel. Ganyan ang inabutan ko rito. Pagpasok mo sa Civic Center, yung kapirasong sisementohin doon. Wala pa sigurong mga 30 hakbang. Hindi na semento. Isipin mo yan, kapiraso na sisementohin. Magmula doon sa highway, papasok sa Civic Center, alam niyo naman siguro yan kung taga-tapas kayo. Hindi man lang na semento. Malayo ka pa, nangangamoy na sa panghe. Walang tubig, walang lahat. Pagpasok mo, magdidiri ka talaga. These are the things na aking inabutan. Ngayon, sasabihin nilang sila ang magagaling. May gali, mahiya naman po sila dahil ako mismo rito, hindi ko sinasabing ako'y magaling. Wala po akong sinasabing sa akin, sa akin, sa akin. Puro po kami sinasabi ko, yan ay para sa taong bayan. Wala po kayong makikita ditong muka ko na nakapastil dyan sa kalsada, nakapastil sa mga building na katulad ng inabutan ko rito, bulok na, nandun pa yung mukha nila. So, these are the things. Ito yung tinatawag na sobra ng trapo. Kaya ako, hindi ako nabubuhay sa politika. Sawa na nga ako eh. Kasi totoo lang, pagod na rin ako. Dahil gusto ko na rin mag-enjoy. Etong mga tao nito, hindi ko maintindihan ba't gusto magpabalik-balik. Ano ang meron dito sa tapas? Now, nasabi ko na po sa inyong lahat, anong ginawa natin dito para umasenso ang tapas at makilala? Nangutang po ako. I borrowed money from DBP. Anong ginawa ko para ako umutang? Ikinulateral ko po ang aking 20% development fund. Ano ibig po sabihin yan? Yung 20% naka-allocate po yan sa mga mayors na etong pwede nilang gamitin para sa iyong development fund. Lahat po yan, may programa ang gobyerno, ang pwede mo lang gamitin is yung iyong 20% para sa development. Anong aking ginawa? Ikinulateral ko po itong aking 20% development fund, in advance ko po ito, para maski nakaupo pa ako, may makita yung tao na mayroon akong ginawa sa aking 20% development. Pinatayo natin ang munisipyo, pinatayo natin ang public market, pinatayo natin ang ating bus terminal, pinabuksan natin yung mga kalsada sa upland barangays, tinulungan natin yung mga walang trabaho. Pagdating ko dito, try to imagine yung sweldo ng tao 100, delayed pa. Babayaran ng 3 o 2 buwan delayed. Ngayon, pag-upo namin dito, in-increase namin yan. 150, 200, 250, 300, 350 ngayon po ang sweldo ng mga casual. Isipin nyo yan, sa susunod na taon, ang casual dito, ang sweldo is 400 na, mataas pa sa Iloilo. Where? Where ka nakakita ng ganyang klaseng sistema? Na binibigyan namin ng ayuda kagad o ng aming responsibilidad para makatulong sa manggagawa. Dahil ito dapat ang unang alagaan. We promoted so much. Marami kaming pinromote ditong mga tao. At ako hindi namumulitika. Maski kalaban sa politika, hindi ko po pinapaalis yan. Hindi katulad ng dati, pag kalaban sa politika, aalisin at tatanggalin. Dito hindi. Kalaban kakampi, dahil ako ang ama ng bayan, pantay-pantay ang tingin ko. Wala po ako ritong pinopolitika. Ang sa akin lang is that, ibinibigay namin ang aming responsibilidad, ang aming tungkulin para sa bayan. Now, isa pa, 5 years and 3 months na ako nakaupo dito sa Tapas. July 1 to October. Wala po akong absent, maski isang beses hindi ako nag-absent. Wala din po akong undertime na nag-undertime ako. Wala din po akong nagbakasyon na nagbakasyon ako. Never, never. Matatanong niyo po yan sa record. Dito nga ang trabaho ko rito, overtawad.
Umaalis ako rito parating gabi na dahil sa laki ng problemang nakaata sa aking balikat. Hindi na ako makaalis sa aking inuupuan dahil sa dami ng aking pinipirman at binabasa dahil ganon kagrabe ang aking responsibilidad at yung dedikasyon natin, dedikasyon naming lahat para ma-improve ng lahat, ma-improve namin lahat ang aming dapat i-improve dito. Diyan yung makikita na kaming lahat dito ay dedikado. Wala po kami ritong siraan, wala kami ritong bangayan. Ang sa amin, ipinaplasta namin sa tao. And let the people decide. Ngayon, sabi ko nga, etong pagkakataon na to na ibinigay nyo sa akin, gusto kong tapusin ito na para maintindihan ninyo. Dahil hindi po kami rito nagsasabi ng kasinungalingan. Dito po lahat ay totoo. May kompleto po ang aking records magmula nung umupo ako from day 1 up to now. Para pag may nagtanong, nandiyan dyan lahat yan. So, ito pa ang masakit dito. Okay? Sa dami ng problemang iniwan sa akin, meron pa silang guts na kung ano-anong ibabato sa akin. Ito pa, itong isa pang puntahan natin, itong ID na ito. Okay? Na ang isa rito na dating SB na nasa Amerika, pumunta sa Amerika, ay sumulat o nag-face na pinwersa ko daw siya at gusto ko daw ma-implement itong ID na ito. Imagine, itong ID po na ito, siya po ang nag-sponsor nito, si Lina Palsis. This was been na ano po ito nung naaprubahan ito nung 2018 ito pinasok. 2018 ito pinasok itong ID na ito. Ano po klaseng ID ito? You know, pagpasok ko dito, ang tapas is talagang walang ID. Maski wala. Ngayon, namimigay po kami rito ng ayuda. Namimigay kami rito ng cash for work galing sa DOLE. Yung binibigay namin dito ng cash for work galing sa DOLE, nagbibigay kami ng 395 pesos per day, okay, for 15 days, minsan 10 days. Nagbibigay kami rito ng mga ayuda sa mga barangay na dapat bigyan ng ayuda. So, nahihirapan po kami dahil halos walang identification card, papel ililista. So, ano ang aking ginawa? Sabi ko, maglagay tayo ng ID natin dito para magkaroon tayo ng identification at ma-identify natin ng tama ang ating mga kababayan. Itong card na ito, na sinasabi natin, hindi po ito mandatory. Ito po ay optional. Optional lang po ito. Yung ayaw kumuha, huwag kumuha. Yung gustong kumuha, kumuha. Magkano ibabayad mo? 120, hindi po 150. Sa senior citizen, 90 pesos. Ano po ang kahulugan nito? Anong kahalagahan nito? Etong ID na to, kaya po namin inilalabas ito po kasi ang gagamitin sa border, paglabas ninyo at pagpasok ninyo, dahil mag-i-implement na po kami rito na parang border control system. Tayo lang po ang kauna-unahan na mag-i-implement nito sa buong Western Visayas. Ano po ibig sabihin nito? Itong card po na ito, meron po itong QR code. Paglabas nyo sa border, itatapat lang po ito sa cellphone, lalabas yung inyong muka at kung anong oras kayo lumabas. Ibabato na po yan dito sa ating munisipyo, sa server natin. At pagpasok nyo naman po, ipipresenta nyo lang po uli yan sa border, itatapot uli sa cellphone, ibabato uli dyan sa amin yung anong oras kayo bumalik. The purpose of this card is for contact tracing just in case may makapasok na virus po dito. Ganyan po ang ating inimplementar dito sa ating munisipalidad. Na itong ID na to is napaka-importante dahil kailangan mo po ito. Magpunta ka sa bangko, inahanap din yung iyong identification card. Ang sasabihin nila, may national ID. Yes, may national. Kaya nga tinatawag na national ID. Pero tinatawag natin, may local. This is the local ID of the municipality. Etong local na to, kung gusto nyong kumuha, kumuha kayo. Kung ayaw nyong kumuha, wag po. Hindi po kami namimilit. And then, ano ang advantage nito? Ang advantage nitong ID na to is that for faster and easier na pwede kayong mag-transact ng negosyo. Wala na kayong pipila-pilapan pa dyan na kung anong klaseng papel. Ganyan po ito.
ay sumulat po itong ating dating Sangguniang members na si Lina Palses at sinasabing pinilit ko daw. May gali, isa po siyang konsihal. Alam niya po dapat ang kanyang responsibilidad. Ilang taon ba itong nagkonsihal? Hindi niya alam ang kanyang responsibilidad. Sasabihin niya gano'n. Siya pa nag-sponsor nito, siya pumirma. Ay sana kung ayaw niya, hindi siya pumirma dahil hindi naman po ako namimilit. Yes, it's true. Nanggaling po sa akin ang request dahil ako ay nag-iisip po ng tama kung anong dapat sa bayan because I am the father of the municipality. Ay kung aasa lang ako kay Lina Palses, saan po tayo dadalhin? Baka dalhin po tayo sa bulubundukin na hindi natin maabot. So that's the reason why I have requested, nag-request ako sa Sangguniang, if it's possible, na magpasa tayo ng ordinansa requiring a optional or not mandatory na ID ng ating bayan. And tayo uli ang kauna-unahan. Imagine that, yung Philippine Statistic Authority, yung nag-i-issue ng national ID, hindi ka rin bibigyan ng ID basta-basta. Kung wala kayo papakitang municipal ID mo na talagang taga-barangay ka dahil they have also to verify the validity ng inyong tinitirhan kung talagang taga diyan kayo. Remember, Tapas is under Executive Order 70 which is under the so-called to end local communist armed conflict. Ito po ang isa pa rito. The security aspect of our municipality is isang pinaka-importanting dapat natin tinututukan. So ito po, ang aming mga inaharap dito, napakalaki ng aming responsibilidad. Kaya nga hindi ako makapaglakwatsa sa dami ng aking responsibilidad. So, itong sinasabi nitong dating SB, ay ako mismo nahihiya sa kanyang sinasabi. Mukhang hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Eh, kung sabihin ko nga sa inyo, baka masakit at masaktan pa kayo kung ano yung pinagagawa nitong asawa nito dati na bago ako umupo, na dating former SB member din, ito si Raskin. Oh. So, yan ang ano sa Tapas. Try to remember, kung hindi pa ako nag-mayor, hindi ko malalaman na nabayaran na ito ng gobyerno, hindi pa pala nagdi-deliver ito ng mga baras doon sa isang barangay. So these are the things, no, na halos lahat ng problema inayos natin dito. Inayos namin dito kasama ang aking vice mayor, kasama ang aming mga konsihal dito. Yan, makikita nyo yung ID na yan. Yung ID na yan, malaki po ang may tutulong yan. Sabi nga sa amin dito, only in Tapas na meron tayong ganitong klaseng sistema. Hindi ba kayo natutuwa niyan? Na only in your municipality, ang contribution nyo lang is 120, aanuhin nyo pa ng aanuhin. Yan lang ang may tutulong nyo sa bayan. Kami nagbibigay ng mga ayuda. Tuloy-tuloy pa ang pagbibigay namin ng ayuda. Magbibigay na naman kami ng almost 1 million plus. Galing na naman sa DOLE para magbigay ng cash for work. Tuloy-tuloy ang pagbibigay namin ng cash for work. Nagbibigay kami rito ng almost about 84 million pesos sa pagtatanim lang ng bamboo. Yan, kailangan may mga system din niya, may mga ID din niya para malaman namin na talagang taga dyan sila. These are the yung mga benefits na nagagawa nito. At ito ay walang pilitan. So, yan dyan yung makikita. Na hindi po kami namimilit dito. This is not mandatory. Ito po ay voluntary and optional. Gusto nyong kumuha. Now, may nakita ako dyan noong nakaraan. Pag-ikot-ikot ko dyan, 10 taon na bata, akala ko kasama nung nanay, yung pala magpapa-ID, naantig po ang aking puso. Sa murang edad na 10 taon, alam niya ang kanyang responsibilidad, na naghihirap na nga sila at walang ano. And yet, this little girl na 10 taon ng edad is willing to sacrifice. Gusto niya magsakripisyo para sa ating bayan. Nagpakuha po ng ID. Sino pong hindi maantig niyan? Kung ang batang maliit, alam ang responsibilidad. What more? Tayong may mga hustong gulang at may pag-iisip. My God, sabi ko, and that's the reason, sabi ko, ibalik yung bayad sa bata, gawin itong scholar hanggang makatapos because this is the type ng mga responsibilidad, mga responsabling mamamayan sa Tapas na dapat alagaan. Because at any rate,
They are the future of our country. So, yan po ang aming ginagawa dito. Yung bata na yan, ipinangako ko yan at magre-request ako sa sanggunian na i-adapt ito na hanggang makatapos, suportahan yung batang yan kasi maski hindi na po ako mayor, tuloy-tuloy ang suportang maibigay sa bata na yan. So, dyan yung makikita ano ang aming ginagawa dito. Hindi po ito basta-bastang ginagawa namin. Lahat po yan ay dumadaan sa tama. Yung ID na yan, dinadaan namin ito sa tawag dito sa Sangguniang Bayan. Inisponsor niya pa ito at sasabihin, kinuwers ko, inintimidate ko para maprubahan at ako galit. My God, nung nangutang nga kami dito, may dalawang Sangguniang members dito na hindi pumirma. And yet, yung hindi nila pagpirma, nakikinabang pa sila. Meron pa silang opisina. So, sinong hindi magiging proud niyan? Ngayon, isa pa. Sabihin nila malaking utang ng tapas. Nagkakamali po kay lubog. Ang tapas po ay lubog sa infrastruktura, lubog sa development ang tapas. Ano po ang aking pinagbabayad dyan? Yung aking 20% lang. So para pag alis ko naman dito, ayan, makikita nyo yung aking 20% development. Makikita nyo, pwede nyong hawakan, pwede nyong kapakapain, pwede nyong halikan kung gusto nyong halikan dahil yan po ang aming maiiwan na ginamit namin sa tama yung aming 20%. Now, let me ask a question. Ano ang mapapakita ng mga previous na kanilang 20%? Meron ba akong mahahawakan? Sabi ko nga, hawakan nila yung kamay ko, gusto ko lang mahawakan kung ano ang ginawa nila sa kanilang 20% development fund. Sa akin, diyan makikita nyo lahat kung saan namin dinadala yan. At ako ay lubos nagpapasalamat dahil lahat po ng aking nire-request at nalalaman din po ng ating mga sanggunian at ng ating vice mayor na tama po lahat yan ay para sa tao. Wala pong napupunta sa amin dyan at ito ay para sa inyo. And hindi nyo ba alam na ang tapas ngayon ay nangunguna sa province of Capiz in terms of development? Pretty soon, I will be declaring the municipality of Tapas as an intelligent municipality. Tayo po ang kauna-unahan na magdideklara ng intelligent municipality dito sa province of Capiz or probably in the entire Western Visayas. Ano ibig sabihin yan? Bakit? Dahil po tayo lahat ay naglalagay ng ating sariling sistema. Wala pong kaalam-alam yung iba. First time po tayo nagkaroon dito na tayo lang ang una may CCTV, na monitor natin lahat. First time din po tayo na nagkaroon dito tayo ng solar street light. Even yung mga taga Guimaras, province of Guimaras, pumupunta rito sa ating municipality para magposkwa, makita yung ating dalawang elevator. Imagine, hindi ba kayo natutuwa niyan? Na yung dating walang alam na ating mga kababayan, na mga taga-upland barangays, sumasakay na sa elevator. Hindi na pinagtatawanan. So these are yung ating ibinibigay sa kanila na hindi po ito biro. Ito po ay ginagawa naming lahat para sa tao. Nakakapagod man, pero dapat naming sagutin at ilagay sa tama. So ano pa ang mga ibinabato sa amin dito? Taxes, nasagot na natin. Alam niyo ba ng ating municipality is a recipient ng isang tawag dito, award na nanggaling mismo sa BLGF, sa Department of Finance, na ang municipality ng Tapas is number 3 po ang municipality ng Tapas out of 117 municipalities in the entire Western Visayas. Ito po ang papel na yan. Kaya nagpapasalamat po. Hindi po nila akalain daw na ang Tapas ay mag-rank 3rd in terms of economic enterprise sa buong 117 municipalities sa province sa Western Visayas. Ito ay nakakagalak at nakakaano naman talagang nakaka-proud na makita na ang ating munisipalidad ay maging number 3 sa buong Western Visayas. Last year, na-receive din natin ito noong February 2021. Kinongratulate din tayo ng ating BIR dahil ang kanilang target lang for 2020 collection is only about 14,054,000
ang kanilang tinatarget. Na-surpass po nila yan. Nakakolekta po sila ng 18,617,243.30, which is almost about 32.5% increase na hindi nila inaasahan. What does it mean? It means that those people that are not paying taxes before are now voluntarily paying their taxes. So ito po yung mga nakakatuwa dito. Ang mga tao po sa Tapas ay nagkakaroon na ng responsibilidad. Ang mga tao rito sa Tapas ay hindi na po tumitingin sa pamulitika. Ang mga tao rito sa Tapas ay tumitingin na lang para mailagay sa tama ang dapat ilagay sa tama. Yung 22 Ngaplan Barangays, pag-upo ko rito, walang kalsada, walang kuryente, napakahirap. Binuksan natin lahat yan. Na almost about 4 years natin pinagtsatsagaan at hanggang ngayon pinagtsatsagaan natin. Ang lahog na walang kalsada, may kalsada na ngayon, may solar na, meron ng daycare center na concrete, meron pang health center, ganun din sa Tabon, halos lahat nabigyan na natin. Nalagyan natin ng kalsada, nabigyan natin ng health center. Ganon din sa Bato-Bato na hindi nabubuksan, nabuksan na rin natin. Ganon din sa Minan na hindi pa nabubuksan. Halos lahat na. So, yung sa Takayan. So, maski po gaano kahirap, pinipilit po namin. Kung meron kami pagkukulang, pasensya na lang po, paabot niya po sa amin. At huwag pong idaan sa mga tawag dito, pagtatago sa mga fake accounts. Dahil hindi po kami fake. We are real. Real po kaming tao. Hindi po kami fake. Ay mahirap po dyan, yung nagtatago sa fake, yun po ang talagang fake. Kami po rito, pumaharap sa inyo. At yung may mga complain dyan, na sinasabi may higpit po kami. Totoo po, nag-ihigpit po kami. Hindi po ito para sa akin. Para po ito sa mga tao na naninirahan po dito sa Tapas. Hindi po kayo maniwala. Maski po mahigpit na kami. Meron po ditong namatay na 11 sa COVID. 11 death ang COVID natin. So hanggang ngayon, umapasok pa rin ang COVID. Ang aming ditong department head, may tama ng COVID. Isa pang assistant na department head dito, may tama rin ng COVID, pati anak niya. So yun sinasabing mahigpit, yes. Ako nga po sa Manila, nung pagpunta ko nga po doon, pagbalik ko dito, dahil pinatawag ako doon sa meeting, hindi ako makabalik dito kung hindi ako magpapa-RT-PCR. Hindi ako makabalik dito kung hindi ako magkukuha ng espas. Hindi ako makabalik dito kung walang tatanggap sa akin. Ganon po talaga. Kasi po tayo ay nasa gera. Pag nasa gera po tayo, sumunod po tayo lahat sa dapat na tungkulin natin para po tayo mabuhay. Hindi po ito biro-biro. Now, yung dating old hospital, nirenovate na namin yan. Fully air-condition po yan. Air-condition yan, may hot and cold water, may wifi pa dyan. Pinare-renovate ulit namin at pinakoconstruct yung kasunod na hospital. At malapit na po, maglalagay din po tayo dyan ng 10 dialysis machine na libre para sa tao. These are the things na aming ginagawa po rito. Marami po kami ginagawa rito na trabaho lang kami ng trabaho dahil hindi kami namumulita. Itong mga tao na to, binigyan sila ng pagkakataon para ipakita ang kanilang galing for 9 years. And yet, walang naipakitang galing. Gusto uling bumalik. Hindi ko sinasabing wag silang bumalik. Nasa inyo po yan. Ang sa akin lang is that, kung may gusto kayong i-criticize, hamunin nyo ako dyan sa plaza, mag-debate po tayo para malaman ng tao ang katotohanan. Huwag po kayo magtago dyan. At itong nagtatago na itong one tapas, huwag ka mag-alala, pinapahanap na kita sa NBI. At malapit ka na rin siguro matuntun. And by the way, pag natuntun ka, dyan mo makikita ang lupit ng cybercrime na ginawa mo. So ituloy mo lang yung kalokohan mong yan. Dahil lang lahat, the long arm of the law will catch up with you later on. Yan ang sasabihin ko sa inyo. So, ang sa akin is that, kung ano yung tama, ipatutupad natin. Masakit man, mahirap man, pero kung tama, ay dapat tayong sumunod. Kung mali, sabihin niyo po. Kung ako'y nagkamali, sabihin niyo po at ako'y hihingi po sa inyo ng pasensya. Dahil hindi naman po ako dito tinatawag na perpekto. Kung may pagkakamali ako, sabihin nyo. Dahil lahat po ng ginagawa ko, inihingan ko po ng approval sa Sangguniang Bayan para maintindihan at mapag-usapan nila doon. Hindi po ako gumagalaw dito ng basta-basta, nang hindi nila alam.
Kaya ako ay nagpapasalamat sa ating Vice Mayor, sa ating mga sanggunian members that they are very active deliberating. Nakakalungkot lang nga itong isang dating konsyal dito na si Palsis nagsulat. Parang hindi niya alam at sasabihin niya na gusto ko. Ay my God, nakakahiya. Nakakahiya. Anong ginawa nitong konsyal nito for how many years? Wala siguro ito. Sayang lang isinweldo nito ng gobyerno. O ilang taon itong pinasweldo ng ganito, tapos wala man lang naibigay itong tao na ito. So, huwag kayong mag-alala. Dahil we will answer yung mga question ninyo kung meron kayo. At I'm always ready na puntahan ninyo. At gusto nyo ng debate, I will welcome it. At sinasabi na, again, itong mataas ang taxes, wala po, hindi po kami nagtataas ng taxes. Ini-implement lang po namin ng tama at talagang sinasabi namin na magbayad po kayo. Are you aware na yung pag-upo ko dito, ang pinakamalaking taxes na binabayad ng municipality is 4 million plus, bihira nakaabot ng 5 million? For how many years? Yan lang po ang nakukolekta. Being a first-class municipality. Ano ibig po sabihin yan? Umaasa lang po, nakanganga lang po sa national government at gustong pakainin ng national government. That's yung po ang gusto kong sabihin sa inyo. From 5 for almost about 4 million plus, nung magmula nung July, nung umupo ako ng December, umupo kami, we were able to increase that to almost about 7 million. After the next year, we were able to increase that to almost about 14 million plus. The next year, 18 million. The next year, 21. Ngayon po, tuloy-tuloy po ang aming ano. At yan po ay galing sa mga taong matitino at nagbabayad po ng kanilang taxes. Wala po kami ritong pinahihirapan. Yung pinahihirapan po, magsabi lang po dahil namimigay kami rito. Katulad dyan sa public market. Yung mga nagtitinda niyan, binigyan namin ng tika 10,000. O, sipin mo yan. Tika 10,000. Binigay namin yan. Yung SAPA, yung suporta namin, tuloy-tuloy. Ngayon, magbabayad ka lang ng 1 beses ang taon, magrereklamo ka, at ibinabalik pa namin yan sa inyo. Dati ang tapangko nyo, butong, dati ang nilalakaran nyo, putik, dati ang bubong ninyo, tarpaulin. Ngayon, malinis na malinis. Pagpasok mo sa CR, may tubig. Maganda. Dati malayo ka pa. Ang CR ng public market, lintik, hindi ka makahinga. Nandiyan dyan yung basura, nakatambak. Nandiyan dyan yung lintik na mabahong CR. But now, tingnan ninyo, dahil isa po tayo sa kinaiinggitan. So these are the effect of a true governance with the transparency and accountability of governance. Ibinibigay po namin yan sa tao. At wala po kami ritong pinupwersa. Yung ayaw, huwag. Yung gusto, sumunod. Ganun lang po kami rito. So, marami pa ako nasasagap dyan kung ano-ano. Yung dati rito, na 58 barangay, hindi malaman kung saan ang direksyon, pinagtyagaan po namin yan. Na ayusin ang kanilang sistema. Ilang barangay kapitan dito ang aming tinanggal, 3 barangay kapitan ang aming tinanggal dito. Dahil walang maipakita. So these are the things. Lumawak yung tinatawag na corruption. But now we were able to stream it, inaayos namin lahat, at itinuturo namin sa kanila yung tamang pamamaraan kung paano mag-govern sa kanilang mga nasasakupan na barangay. Dati walang mga bandera ang ating mga upland barangays. Ngayon may mga bandera na po. So dati hindi nila alam kung paano sila gagastos. Ang alam lang nila parate, farm to pocket road. So ngayon, alam na nila kung paano tumulong dahil nakikita po nila ang leader nila ay talagang sincero, dedikado para sa taong bayan. Hindi po ako nandito at magta-time in, pagkatapos ng time in, lalabas at magsusugal ng 1 araw, 2 araw sa sugalan. At doon dadalhin yung tinatawag na mga pipirmahan para pirmahan doon sa sugalan. Yan po. Kung meron po akong pagkukulang sa inyo, sabihin niyo po. At I'm willing to rectify at sasabihin ko sa inyo na patawarin niyo ako o pasensyaan niyo ako kung may nagawa akong kasalanan sa pag-implementar ng batas dito sa ating bayan. Dahil sa pagkakaalam ko, yan po ay pinatutupad ko lang po ng tama. Especially ngayon na tayo ay nasa pandemic na tinatawag natin COVID-19. Hindi po ito
biro, even sa provincial hospital, wala na silang oxygen doon, nakakahirapan na. At ayaw na ayaw ka makikita na ang taga-Tapas ay parang second class o third class citizen pagpunta sa province of Capiz at pagpunta sa Iloilo na nasa labas at hindi matanggap sa hospital. And that's the reason why na talagang pinipilit kong matapos ang ating hospital dito na parang state of the art yan katulad ng St. Luke's o Makati Med para pag kayo ay nagkasakit, wala kayong babayaran maski 5. That is my ultimate na proyekto bago ako bumaba na iiwan ko sa inyo. And I hope itong pagharap ko sa inyo sa pamamagitan nitong Facebook Live ay mahatagan kayo ng klaro na hindi lang puro lang mga fake news ang inyong inaatupag. Dahil wala na po akong, hindi po ako nagpe-Facebook dahil ako, yan po ay gawain ng mga walang trabaho. So, kung meron pa kayong gustong malaman o gustong itanong, pumunta lang po kayo sa opisina. Dahil this administration ay para po sa tao. This is the first administration na marami tayong pinromote, marami tayong tinulungan, marami tayong araw-araw po, namimigay tayo dito ng social welfare assistant. Imagine, pagpasok doon sa opisina ng aking may bahay, isang ubo pa lang, 1,000, 2,000 ubo, 2,000. Araw-araw po yan, namimigay kami. So, these are the help that we extend. And ako uli ay nagpapasalamat. Kagabi nga, isi-share ko sa inyo to. Hindi ko inaasahan na alas 8:36 ng gabi, tumawag sa akin, walang biro po yan, tumawag po sa akin yung Office of the President at nagpakilala si ASEC Lisette Marquez. Ito po si ASEC Lisette Marquez, ito po yung secretary para po mag-appointment sa presidente. Ito po ay ito yung trabaho po nito ay yung siya ang secretary na nagbibigay ng mga appointment para kay presidente. Tumawag po ito kagabi, last night, sa aking cellphone. Hindi ko alam ko sino. At tinatanong kung yung mga concern ng Tapas ay naayos na ba o hindi. So diyan niyo makikita na ang respeto ng ating Pangulo ay nasa atin. First time again in the history of this municipality na tayo pumipirma sa mga kandidato dito sa lahat ng mayors, sa lahat ng mga vice mayor, sa lahat ng mga tumatakbong sanggunian members dito po sa 2nd District ng Capiz. Again, uulitin ko po, maraming naiinggit po sa bayan natin dahil sa ating pag-asenso. At marami din pong naiinggit o mangilan-ngilan na naiinggit sila bakit hindi nila nagawa ito nung sila ay nakaupo. Yan. Inggit na inggit po sila. So ang sa akin lang, tuloy-tuloy po sana kayong mainggit. Okay? Para isip lang kayo ng isip kung ano pang susunod na maiinggit kayo. So ganun lang po naman ang atin dito is that trabaho lang tayo, walang personalan, sila naman na may personal. So ibigay natin. Marami pa nga ako ilalabas. Kung gusto nila. Pero in proper time, ilalabas natin yan. In due time, sasabihin ko sa inyo. So sa akin dito, uulitin ko po, nung tumakbo po ako rito, kompleto na ako sa buhay. May bahay ako, may sasakyan ako. Kaya ko pong gumastos ng sarili kong pera. At hindi ko po ikinabubuhay ang politika. Uulitin ko po. Hindi ko po kinabubuhay ang politika. Pag natapos ko po ang termino ko dito, tingnan nyo kung babalik pa ako dito para tatakbo uli. Itong mga tao nito na nahangad tumakbo uli, wala po itong alam na trabaho kundi politika. Maraming salamat at sana po kaawaan tayo ng mahal na Diyos, mapaglabanan po natin itong COVID na ngayon ay nandito po sa atin. Basahin mo yung question niya, yung question. This is from Berliga po kay po Mayor. May tanong, paano daw silang mga OFW na walang municipal ID? Pag-uwi sila. Yung mga OFW na walang municipal ID, pwede naman kayong pumasok. Kasi OFW kayo, you are the
hero ng ating bayan. So kung nakatapos na kayo sa Manila, ipakita nyo lang yung papel ninyo at pwede kayong pumasok. Kasi may mga IATF protocol naman tayo na pagka OFW kayo, kinukwarantine naman kayo sa Manila, ipakita nyo lang lahat yung papel. Dahil bago naman kayo pumasok dito, kumukuha naman lahat kayo ng dapat yung kunin. So, welcome po kayo dahil ito po ay inyong bayan. Ipakita nyo lang po yung tamang mga dokumento. Okay. Another question again po from Kurt. Dapat lakasan mo yun. Ano ka ba? May mic? Another question from Kurt Duen Gray. How about Mayor, ang mga nag-work sa Iloilo nga, again, walang municipal ID? Yung mga nag-work sa Iloilo na mga walang municipal ID, you are also welcome. Kumuha lang kayo sa inyong barangay. Barangay pass ninyo na nagtatrabaho kayo sa Iloilo. Yan po sinasabi ko na kung nagtatrabaho kayo sa Iloilo at wala kayong municipal ID, pwede kayong pumasok, lumabas, basta meron kayong barangay pass. Ngayon, kung meron kayong municipal ID, di wala na kayong kukuha na barangay pass. Kaya nga sabi ko yan, ito ang isang paraan para hindi na rin kayo mahirapan na pagkuha-kuha. Kasi sumusunod lang po kami sa protocol ng IATF na iniingatan po natin ang ating bayan. Sino ba may gusto nito? Kung pwede pa lang, buksan ko na yan eh. Ako napapagod na rin. Sipin mo yung minimaintain namin dyan sa aming borders. Hindi po gawang biro yan. So kung kayo ay nagtatrabaho sa Iloilo, welcome po kayong pumasok. Bumalik, lumabas, basta po kayo may barangay pass. Kung wala, kumuha po kayo. Kung may ID kayo, mas mabilis. Wala po itong pilitan. Okay po. Another question. This is last po. From Maria Lourdes Gomez Rason. I hope, Mayor, same din po yung hospital dyan sa Tapas. Kasi madumi daw yung hospital at walang tubig. Sana maayos rin para sa kaayusan ng buong Tapas na pasyente para makilala din ang Tapas na may magandang hospital. Health. Yung hospital po na sinasabi nyo, yung provincial hospital po, hindi po yan under the office of the mayor. Yan po ay under sa gobernador, yung province of Iloilo. Yan po, totoo po yan, province of Capiz, not province of Iloilo. Sorry for that. Yan pong provincial hospital, nakatoka po yan sa province of Capiz under the office of the governor. Totoo yan, at wala talagang tubig. Minsan nga sinusuportahan natin. But at any rate, marapit na po tayo magkatubig dito. And iimbitahin ko rin po, isa pa pala nakalimutan ko yan, dahil yung mga previous administration nangutang para sa water system. Okay? Panahon nung dati, inabutan nung dati, nangutang po sila sa water system na almost about kulang-kulang 20 million, umabot ng almost about 34 million o 36 million ngayon na binabayaran namin, na wala pong nangyari sa water system na yan. Nangyari po dyan is waterless. Yan po isa pa na paimbestigahan ko talaga. Ngayon po, itong nilalagay natin ditong water system, ito po is 450 million worth na investment. Wala pong gastos dyan ang municipality ng Tapas. Ito ay under PPP. So 20% ng ating share dyan. Gusto niyo po, imbitahin ko kayo para makita ninyo kung anong klaseng state of the art yung ating itinatayo ditong water system. Again, tayo po ulit ang kauna-una na meron ito, na pating buhangin ay galing pa po sa Nile River, yung buhangin na nilagay dyan. At yung itong filtration system, this is not an ordinary filtration system, but these are glass filtration system na nilalagay natin dyan. First time uli po na nagpalabas tayo ng empleyado natin na pinapunta natin sa Malaysia. Ilang empleyado pinapunta natin niya? 4 yata o 5 na empleyado ng Municipality of Tapas na pumunta sa international area sa Malaysia, pumunta pa sa Hong Kong para tingnan ang pasilidad na ito. Ito po, first time po yan, nagpapalabas tayo ng mga empleyado para mag-travel, para pumunta. Diyan po lang yan sa ating administrasyon, sa aming administrasyon. So yung sinasabi niyong tubig, talaga pong binibigyan namin ng solusyon yan. Probably hindi na po magtatagal, magkakaroon na po ng tubig dyan, galing po dito sa aming water system. Okay.
May another question po dito from Ana May Inocencio. Ang system for border control is new system po ba of our municipality or did you adopt yung SPAS? Yung system na yan, yung SPAS, kung wala pa kayong ID, we will allow kung ipapakita yung SPAS ninyo at yung inyong RT-PCR kung galing kayo sa Manila. Ngayon, yung mga local na nakatira dito, itong week na to mag-i-implement na kami, partial implementation, kaya naglalagay kami ng QR, yung QR code sa ID ninyo, para pag tinapat yan sa cellphone, lalabas yung mukha nyo ron, at lalabas kung anong oras kayo lalabas. Yun nga, at ibinabato ka agad sa server natin yan. Pagpasok nyo, iskanin uli ng cellphone yan, babato uli sa amin. Ganun kabilis. Wala na pong pila-pila. So, state of the art po ang ginagawa natin dito. And yet, sabi ko, tayo lang po ang unang-unang gumagawa niyan dito. Kaya pag na-in-place na naman natin yan, kaiinggitan na naman kayo para kayong pumapasok sa Amerika. Sipin niyo yan, kailangan merong ganyang klase na border pass control using your ID system. Not even the Philippines merong ganyan. Kayo lang. May question po, Mayor, from Francis Gagula. May posible ayhan nga maging city ang Tapas. Lahat po yan posible na maging city ang Tapas. Lahat po ginagawa natin, pero pipilitin po natin kung ako, tatanungin po ninyo, malapit na po at hindi po ako titigil na hindi po talaga ma-improve ng gusto ang ating munisipalidad under my term. May nag-air po ng concern here, Mayor, si Ma'am Emmy Campbell, yung may problema daw yung tubig sa San Julian. May problema talaga yung tubig sa San Julian dahil wala pa nga tayong water system. Okay? At pag nagkaroon na yan, nag-operate ng ating water system, aayusin na rin lahat yan. Sabi ko nga, lahat ng mga problema iniwan sa akin. Yung dating namumuno dito, nangutang, tapos mahirap magsalita ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganyan na nangyari dito. So, nagtayo lang ng tangke, kung anong binaon dyan, inaayos natin lahat. Ganun po, kahirap ang aming ginagawa dito dahil sa mga kalukuhan ng mga previous administration. And I would like to state and straight that dahil sa kalukuhan. Okay. Sige po. May nag-question po, Mayor. Mayor, ano po ba pwedeng magawang solusyon sa palaging walang kuryente, palaging brownout? Totoo yan. Isa yan sa pinakamalaking problema natin. At mabuti na lang, sabi ko nga, matatanong nyo dyan si Engineer Diaz. That's why nag-i-invite kami rito ng investor para doon sa biomass factory na magpuproduce tayo ng mga 10 megawatts. Okay? Dahil isa yan na solusyon na magkaroon tayo ng sarili nating alternatibo rito. Temporarily, naglagay dito ng parang tatlong tawag dito, tatlong IBR ba yun? Tawag doon ng Kapilco para ma-address ito pero hindi pa rin dahil kulang talaga ang ating supply sa kuryente. So ultimately, we will find a solution para matapos ito. At lalong-lalo na at nakaupo na dyan si Yusek Manny Wanesa sa National Electrification Administration at yan din ang isa tumutulong sa atin dito. Napabot ko na to sa taas, sa totoo lang. Okay po. So, last two questions na lang po tayo, Mayor. Here from Ma'am Rosemary Allegro. Mayor, good morning po. Magtatanong lang po sana, bakit kailangan pa pong kumuha ng municipal ID? At mayroon naman kaming Comelec ID SSS. Wala naman po problema. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kung naintindihan niyo yung paliwanag ko. Hindi naman po kayo pinipilit na kumuha ng municipal ID. Wala po hindi ko kayo pinipilit. Kung gusto niyong kumuha, kumuha po kayo. Kung ayaw niyong kumuha, wag po kayong kumuha.
Ang rason lang po dito sa ating municipal ID is that lalagyan po namin ito ng QR code. Yung QR code na yan, paglabas nyo po sa border, itatapat lang po sa cellphone niya, lalabas po doon yung mukha ninyo at yung inyong time kung anong oras kayo lumabas. Pagbalik ninyo, itatapat ulit po yan sa cellphone na may app po dito sa amin. At lalabas din po doon kung anong oras kayo dumating. Ngayon, kung wala po kayong mga municipal ID, obligado po kayong kumuha ng inyong barangay pass para malaman din po namin kung saan kayo pupunta. Kasi iyan po ay para sa contact tracing. Hindi po madali ang aming ginagawa. Sino po may gusto nito? Yung aming isang contact tracer dito. Yung isang contact tracer namin dito, yung head ng contact tracer namin dito, may tama po ngayon ng COVID. O, nasa quarantine. Isipin nyo yan. And again, I will take this opportunity. Huwag nyo pong sabihin na bakit kayo gusto kayo. Hindi ko po kayo pinipilit na kumuha. Kung gusto po ninyo, kumuha kayo. Kung ayaw po ninyo, huwag kayong kumuha. Wala po namimilit sa inyo. Kaya lang, yun na nga, sumunod po kayo sa ating protocol. At makakalabas, makakapasok kayo. Wala lang problema. Okay. My question po here, is this okay with you? Sige, pakibasa mo na lang. Mayor, bakit ayaw papasukin ng TSF si Mayor Rose samantalang siya ay native na Tapas nun? Ano po ba ang... Bakit tayo papasukin si Mayor Rose ng TSF sa Tapason? Mabuti po na itanong po ninyo yan. Ito po, pakinggan niyo po na mabuti para maintindihan po ninyo. Bakit hindi pinapasok si Rosemary Gardose ng TSF sa border? Alam niyo po, nung una, okay, pumasok dito yan, galing po sa province ng Iloilo, which is under Oton, sa Oton. Meron pong executive order ang ating gobernador sa interzonal travel. Pag yung ECQ ang isang lugar, papasok sa GCQ with heightened restriction, hindi po pwedeng pumasok. Yan po ay executive order ng ating gobernador. Hindi po sa akin yan. That is the executive order of our governor, interzonal travel. Pag yung isang tao galing sa province of Iloilo, which is under MECQ, at ang papasok sa GCQ with heightened restriction, hindi pwedeng pumasok. However, nakikiusap siya na kung po pwedeng i-home quarantine, papasok. Again, depende na rin po yan sa authority na nagmamando, which is naka-in place po yung ating incident command system para maintindihan ninyo. Itong incident command system, tayo po uli ang kauna-unahang naglagay niyan noong Marso pa lang, noong 2020, nung pumasok ang COVID dito. Tayo ang kauna-una naglagay niya ng incident command system. Ngayon, sinasabi niya na mag-home quarantine. Hindi po kami pumayag na mag-home quarantine siya. Ang sabi po namin doon sa facility quarantine. Bakit po sa facility quarantine? Dahil dati po, pinayagan namin pumasok yan. Okay? Pinayagan namin pumasok. Pumayag kami pumasok sa home quarantine niya. Anong ginawa niya? Binayolate niya yung health protocol. Bumisita yung nanay, bumisita yung tatay, bumisita yung kapatid, bumisita kung sino-sino. Muntik pa ngang masuspinde yung barangay kapitan dyan sa San Julian. Dahil dapat, pag naka-home quarantine ka, wala mo nang dapat bumisita sa within 14 days o 15 days until such time na wala kang symptoms na lumabas. Yan po ang nangyari. So sabi ko, sige, papasok, ilagay mo sa facility quarantine. Ayaw naman magpa-facility quarantine. So anong gagawin natin dito? You have to remember that we are under the state of emergency. At if you are under the state of emergency, hindi po lahat ng gusto nyong gawin ay magagawa po ninyo. Ako po ay sumusunod lang po sa batas. Hindi po ako nag-iimbento ng batas. Yan po, na sinasabi ninyo, bakit hindi makapasok? Yan po ang totoo na nangyari at aktwal.
na sitwasyon. Ang sabi niya pa nga daw, maghihintay siya, kukuha siya ng abogado. So be it. Bakit wala naman? Dahil may executive order po akong sinusunod. Eh kung baka papasukin ko, padala naman ako ng gobernador ng show cause order. Bakit ko pinapasok? Yan po ang katotohanan. Wala po itong politikang halo. Okay po. Wala na pong question, Mayor, but may comment po here from Ma'am Rochelle Bendol. Magpadalagan si Mayor Governor. Count my vote. And another comment po from Sir Eldin Bonilla. Mayor is morally fit and qualified to be our governor. Yeah. Eh, Comment nyo na lang. kino-comment nyo na po ako tatakbong gobernador. Dito lang nga po sa mayor, pagod na ako. Matanda na po ako. So gusto ko na po mag-enjoy sa aking pamilya. So isa pang gusto kong paabot sa inyo. Etong ating kapulisan. Magmula po nang umupo ako, parati silang top notcher. Always, yung ating municipal police station. Pag upo ko po dito, always top notcher po ang ating kapulisan. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Parati po sila nakakakuha ng award. Ano po ibig sabihin yan? Na lahat po tayo dito ay nagtutulong. 2016, ang ating kapulisan, Best Performing Police Station in Campaign in Most Wanted Person. 2016. 2017, Best Performing Police Station for Campaign Against Most Wanted Person, Best Performing Police Station, Community Relation, Best Performing Police Station, Women and Children Protection Desk. That is noong 2017 yan. 2018, Positive Operation Against Illegal Logging. 2019, highest number of arrested most wanted person, most peaceful police station noong 2019. 2020, outstanding municipal police station, number of arrested person, best municipal women and children protection desk. Sipin nyo yan. 2021, most number accomplishment on loose firearms, iron hand approach. Second best municipal police station, type B. Again, first place, search for most compliant police office, Capiz Police Provincial Office, Leadership Award. So isipin nyo ito, from 2016 to 2021, hindi humiwalay sa akin ng police station. Ano ibig po sabihin nito? Bilang mayor ng Tapas, they are under my direct and control supervision ng police station ng Municipality of Tapas. And under my leadership, they have demonstrated yung tinatawag nating, tunay na pagserbisyo sa tao. That's why ito yung natatanggap nila. Magmula 2016 to 2021 under our leadership. Nung kanilang leadership, ewan ko kung ano ipapakita nila. So yan po, maliwanag po yan, na ito po lahat dokumentado. Kung gusto nyong tanungin, puntahan nyo po dyan sa region, puntahan nyo po doon sa provincial. And mind you, this representation will never tolerate yung droga na sinasabi nyo, ako pa protector ng droga. Maya ka, pinapahanap na kita, baka ikaw ang protector. Hindi magtatagal, mahahanap din kita. Okay po. Message na lang po, Mayor, to those who expressed their support po sa inyo, and especially po here from Ma'am Mads Loyo. Pakisabi kay Mayor, love ko siya, galing sa kapatid niya. Yung mga nakapanood po nito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Isa lang naman po ang aming hangarin dito. Ang magserbisyo, wala na pong iba. At ako ay nagpapasalamat sa buong kasambayanan ng Tapas, lalong-lalo na po sa mga empleyado rito ng munisipyo at kasama ang ating Vice Mayor at mga sanggunian bayan members. Na lahat po kami rito ay hindi na halos natutulog para ipatupad at gawin tama at may paabot sa tao. Dahil may ultimate game plan po dito sa Tapas is matapos po ang kahirapan, which is our public enemy number 1, the poverty. Yan po ang aking gustong masolve dito, yung kahirapan. At gusto ko po na ipagmalaki na pag-alis namin dito, o pag-alis ko rito,
na lahat po tayo rito ay titingala at sasabihin nila na kami ay taga-tapas. At ngayon lang po dito, ngayon nyo lang po na-experience yan, na lahat po rito ay gumagalang, nagre-respeto sa ating bayan. Never, never in the history na ang dating mayor tatawagin, mumurahin, sisigawan. Never. Na dati, ganyan ang mga sinasabi ng mga politiko na kaupo sa taas, na ganun ang pagtingin nila sa mga liderato dito sa tapas. But now, binago po natin yan. Sila po ngayon ay talagang totoo at nagre-respeto po sa ating liderato. Bakit po? Dahil po yan sa inyo. Dahil po yan sa inyong pagmamahal sa inyong bayan. Dahil po yan sa inyong lahat, na tayo po lahat ay nagsisikap-sikap at nagtutulungan. Dahil po yan, ay isa lang po ang ating hadikain, na tayong Tapas noon ay makilala at maging proud na tayo ay taga dito sa bayan ng Tapas, wala na pong iba. Isa pa po, ako ay nagpapasalamat din sa sakripisyo ng aking asawa. Dahil siya lang po ang nagbibigay sa akin ng lakas dito at ng inspirasyon. Dahil halos araw-araw po ang aking inaatupag ay puro problema. At ako ay tao lamang na minsan sa dami ng aking inaatupag na problema, maski na po minsan mainit ang ulo mo dahil sa hindi nasusunod yung mga deadline, ay ang asawa ko po ang pagtingin ko pa lang, yan ang nagbibigay sa akin ng lahat ng lakas at ng inspirasyon. So sabi ko nga, yung aking asawa nga, yaya na nga ng yaya kung kailan daw matatapos ang termino ko para mag-enjoy na lang kami. So sabi ko, malapit na. Believe me, ito po ay totoong pang-serbisyo na ginagawa po namin dito. Hindi po kami dito nagwawalang hiya sa tao. At I challenge ko po kayo. Puntahan niyo po rito yung HR. Tingnan niyo po dyan kung may absent ako, may undertime ako, kung may bakasyon ako. Yan po dyan yung makikita na for 5 years and 3 months, never ako po nanandaya sa aking oras na dahil binabayaran po ako ng gobyerno. Isa pa po, gusto kong paabot sa inyo. Hindi naman po ito pagmamalaki o pagyayabang. Para po malaman ninyo ang totoo. Gusto ko na rin sabihin sa inyo to. Na sa Tapas, yung sa San Nicolas National High School, yung San Nicolas National High School, pagpunta ko po dyan, yung mga estudyante wala po dyan covered gym na tinatayuan nila. So pagpupunta po ako dyan, yung mga estudyante, nasa init ng araw, I spend, ito po para, puntahan niyo po yung principal o puntahan niyo yung mga teacher dyan. I spend my own money. Kulang-kulang po 1 milyon ginastos ko dyan. Kulang-kulang 1 milyon na ginastos ko dyan sa covered gym niya ng San Nicolas National High School. Never na ipinagmamayabang ko yan or what. Ngayon sinasabi ko lang dahil gusto ko maintindihan nyo na rin. Nakakala nyo ako dito ay masayang umuupo sa upuan ko. Hindi po. Ay, nakakapagod na rin. At kaya hindi ko lang pumano. Na pag-upo ko dito, even yung 2013 dumating dito yung Yolanda. Even yung Santa Petronila Hanging Bridge, wala. Wala pong pondo yan. Pinagawa ko po at tinulungan ako ng NIA dahil hiningi ko po sa presidente na ako po pwede tulungan ako. Malagyan ng hanging bridge ng Santa Petronila. At inassign po sa akin ng ating mahal na Pangulo yung NIA na tumulong po dito sa Tapas. Dahil isa po talagang yung gym pa, yung Yolanda, halos lahat dito. Walang mga gym yung mga barangay. Inayos po din natin yan para yung pondo na 16 million maibalik dito at mapatapos lahat po yung mga gym dito sa Tapas. Try to imagine, 2013, umupo ako 2016 for 3 years. Walang nangyari yan. Pag-upo ng inyong habang lingkod, I am just a mere public servant. Hindi po ako mayor. Ang tawag po sa akin, public servant. I am just a mere public servant
na gumawa po niya na para asikasuhin na mapabalik dito yung pondo at may balik lahat yung mga covered gym dito sa municipality of Capas. So, wala po tayong inaasikaso rito kundi sa kapanan ng, o sa kaligayahan ng ating mga mamamayan. Ako po, sa buhay ko, kompleto na ako. Ay, nagsawa na rin ako sa karangyaan, sa buhay. Hindi na po ako galing sa mayaman na pamilya, but na subukan ko na po ang karangyaan sa buhay, kaya hindi ko na po ito kailangan. Okay. Kung gusto niyo pong magtanong pa, pumunta lang po kayo sa opisina at welcome po kayong lahat. At sasagutin ko po lahat yan ang gusto niyong malaman. At isa pa pala, gusto ko paabot dito. Yung sinasabing tawag dito, programa doon sa Carida, yung evacuation center. Alam niyo po, isa po yan. Magtanong na lang po kayo. Dahil kaibigan din po natin yung presidente ng PAGCOR, si Atty. Fred Lim. Ibibigay ko po sa inyo yung direct line niya. Magkausap lang kami isang araw. Nung biyernes yata, magkausap kami ni Atty. Fred Lim. Ayoko na po magyabang at hindi naman po ako nagyayabang. Nasasabihin sa kanya pa raw yung kanyang tawag dito, yung evacuation center. At lahat ng ginagawa natin dito sa kanilang dalawa pa raw. So, susunod na gagawin ko, ipapaalam ko sa inyo dahil sa inyo pala lahat ito. Yung inyong water system, kanino ba yan? Sa inyo? Sa inyo ba yung water system na yan? O walang gustong umako? Sa kapalpakan ng water system ninyo. So, ganyan po dito. So, wag po kayo napapaniwala sa mga sinungaling na tao. Yan lang ang aking advice sa inyo. Maniwala po kayo dito sa administrasyon namin dahil wala po kami itinatago dito. Lahat po yan nakabukadkad. Nilalagay po namin sa tama. Yan nga tinatawag na transparency and accountability of governance po dito. Maraming salamat po. At kung meron pa kayo tatanong, i-shoot nyo na ngayon. I'm ready for interrogation. Isa pa pala, paabot ko rin sa inyo. Nakakataba ng puso because tayo lang po rito sa municipality of Capas in the entire province of Capiz. Tayo lang po ang mayroong sanitary landfill dito. Na pasado sa Ecological Solid Waste Commission. At malapit na po yan mabuksan. At tayo ang kauna-unahan ng municipalidad dito sa province ng Capiz na magkakaroon yan. At sumulat na rin po sa amin dito yung DNR na EMB na kung po pwede accommodate natin dito yung mga walang sanitary landfill because under the Republic Act 9003 yung solid waste management ng DNR, yung lahat ng open dump site hindi na po pwede at aarestuin at kakasuhan sa environmental ombudsman ang mga mayors. Pagdating ko rito, open dump site, wala pang titulo. May gali. So ganyan, ang iniwan nila sa akin dito dahil magagaling ang aking pinalitan. So wala na. Again, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sagdal dilag,
kaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakta